Sa isang mainit na tanghali na tila karaniwan lang, isang dalagang nagngangalang Elena ang biglang naging biktima ng brutal at iligal na checkpoint. Binugbog, tinali at sinunog pa ang kanyang motor. Ngunit nang akala ng lahat ay wala na siyang laban, may kung anong nagising sa loob niya. Isang lakas na hindi nila inakala. Ang tanghaling iyon ay tumatakbo sa ritmong nagpaparamdam sa kahit sino na gusto nang umuwi agad. Nasa tuktok ang araw. Tumatagos ang init ng walang pasubali. At ang hangin ay tila napilitang tumigil dahil sa tindi ng init ng panahon. Kakatapos lang mamili ni Elena sa palengke dala ang ilang pang-araw-araw na pangangailangan sa maliit na basket na nakasabit sa harap ng kanyang puting Vespa. Pinaandar niya ang makina at nagsimulang magmaneho ng dahan-dahan, sinisigurong hindi mahuhulog ang pinamili habang umaasang makauwi bago pa lalong maging malupit ang araw. Ang daang tinatahak niya ay medyo tahimik. May ilang tindero lang na nag-aayos ng kanilang pwesto. Karamihan ay nagsara ng maaga dahil sa hindi magandang init ng panahon. Paminsan-minsan ay pinupunasan ni Elena ang pawis sa noo at humihinga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Walang mukhang kahina-hinala. Walang ingay. Walang sasakyang humaharurot ng hindi tama at walang aktibidad na nagbibigay ng babala. Pakiramdam niya ay ligtas siya dahil madalas na niyang daanan ang rutang ito. Habang nagmamaneho, bumulong siya ng mahina habang inaayos ang paghinga. Sa wakas makakauwi at makakapahinga na rin. Tila gustong kumbinsihin ang sarili na walang dahilan para mag-alala. Ngunit, ilang daang metro sa unahan, isang kakaibang sitwasyon ang naghihintay. Inihanda ng mga taong sadyang nag-aabang ng susunod na biktima. Ang biyaheng dapat sana ay madali ay dahan-dahang naging tensyonado nang pumasok si Elena sa bahagi ng kalsada na lalong tumatahimik. Dumaan siya sa hilera ng mga tindahan na sarado ang pinto, mga bahay na walang tao sa bakuran, at maliit na kurbada na karaniwang dinadaanan ng mga batang pauwi galing eskwela. Ang paligid na karaniwang normal ay tila naging sobrang tahimik. Ang mainit na hangin na kanina ay gumagalaw ay tumigil ng tuluyan dahilan para ang lugar ay maging parang vacuum na walang tunog. Naramdaman ni Elena ang maliit na pagbabagong iyon pero hindi niya ito itinuring na masamang pangitain. Agad niyang binawasan ang bilis nang makita ang orange cones na nakalagay ng bara-bara sa gitna ng daan. Walang opisyal na signage, walang checkpoint lines. At walang tanda ng lehitimong operasyon ng pulisya. Napakunot ang noo niya, pero sinikap na manatiling positibo ang isip. Baka checkpoint, isip niya. Kahit na ang ayos ay hindi naaayon sa pamantayan. Binagalan niya ang takbo ng motor, pinanatili ang kalmadong ugali. Bawat metro ay tila humahaba at ang tingin ng mga lalaking nakauniporme ay hindi nagbibigay ng kapanatagan. Nakatingin sila na parang nanunuri at naghihintay. Ngunit pinigilan ni Elena ang sarili na magpanik dahil alam niyang kumpleto ang papeles niya at wala siyang ginagawang anumang paglabag. Nang huminto si Elena sa mismong harapan nila, lalong naging kakaiba ang sitwasyon. Isa sa mga lalaki ang kumaway ng tamad, hindi nagpapakita ng propesyonal na kilos. Pinatay ni Elena ang makina ng motor at inabot ang maliit na bag kung saan nakatago ang dokumento ng sasakyan. Bago pa siya makapagsalita, isang malaking lalaki na may masikip na uniporme na nagpapabakat sa kalamnan ng dibdib ang humakbang pasulong. Ang ugali niya ay hindi pala kaibigan, hindi matatag, at hindi nagpapakita ng otoridad bilang alagad ng batas na tumutupad sa tungkulin ayon sa regulasyon. Ang tingin niya ay mapanghamak, tinitingnan si Elena mula ulo hanggang paa. Papeles, sabi niya sa tonong nag-uutos. Inabot ni Elena ang lahat ng walang pag-aalinlangan umaasang matatapos agad ang proseso. Ngunit tinignan lang iyon ng lalaki ng mabilisan at umiling habang nakangisi ng mapang-uyam. Maraming problema to. Kusang napakunot ng noo si Elena. Anong problema po, sir? Kumpleto po lahat at valid pa. Walang paliwanag na ibinigay. Suminghal lang ito at nagbigay ng malabong senya sa dalawang tao sa likod niya. Nagsimulang mapagtanto ni Elena na nasa hindi normal na sitwasyon siya. Mabilis na lumabas ang tensyon at anumang nangyayari ay walang kinalaman sa pagpapatupad ng batas. Sinubukan pa rin ni Elena na maging rasyonal at umaasang hindi pagkakaunawaan lang ito. Huminga siya ng malalim at nagsabing, kung may hindi malinaw, pakisabi naman po, sir. Handa po akong magpaliwanag.
Ngunit agad na gumuho ang pag-asa niya nang lumapit ang malaking lalaki at nagsabi ng walang pag-aalinlangan, kung gusto mong tumuloy, magbayad ka ng 2,000. Malinaw ang pangungusap at hindi pwedeng bigyan ng ibang kahulugan. Nagulat si Elena at nagalit. Wala po akong ginawang masama. Walang dahilan para magbayad ako ng ganoon kalaki. Matigas ang tono ng boses niya, hindi nanginginig. Umisi ang lalaki. Sa tingin mo hindi kita kayang pahintuin? Sa tingin mo hindi kita kayang hanapan ng butas? Lumapit ang 2 tauhan niya para sarhan ang daanan upang hindi makaalis si Elena. Mabilis na lumala ang sitwasyon. Muling tumanggi si Elena. Pasensya na po, sir. Hindi ako magbabayad. Wala po akong nilabag. Iyon ang naging mitsa. Ikiniskis ng malaking lalaki ang panga, pinipigil ang galit at sumigaw, lalaban ka pa sa akin. Nang hindi binibigyan si Elena ng pagkakataong magsalita, tinulak niya ng malakas ang dibdib ni Elena hanggang sa tumilapon ang katawan nito mula sa motor. Bumagsak si Elena sa mainit na aspalto. Kusa niyan pinatigas ang katawan para tiisin ang sakit. Nang subukan niyang bumangon, humakbang pasulong ang lalaki at sinipa ang tiyan niya dahilan para maputol ang hininga niya. Sa puntong iyon, malinaw na kay Elena na ang nangyayari ay hindi na pagsisiyasat. Ito ay simula ng brutal na pag-atake na hindi niya kailanman inisip sa kanyang pag-uwi. Binagalan ni Elena ang takbo ng motor nang makita ang orange cones na nakalagay ng walang ayos at walang official signage. Bara-bara ang pagkakalagay, hindi ayon sa standard ng checkpoint na karaniwan niyang nakikita. Walang tarpulin, walang linya ng inspeksyon, at wala ring opisyal na nakasuot ng kumpletong uniforme. Ilang lalaking naka-uniforme lang ang nakatayo sa gitna ng daan na may posturang nagpapakitang pakiramdam nila ay may kapangyarihan sila sa sinumang dumaan. Ang pangunahing kalsadang iyon ay hindi naman talaga estratehikong lugar para sa checkpoint dahil bihira daanan at walang traffic monitoring point. Dahil doon ay nagduda si Elena. Gayunpaman, pinanatili niya ang kontrol. Dahan-dahan niyang piniga ang preno para bawasan ang bilis habang tinatantya ang sitwasyon. Walang ibang sasakyan na pinahinto. Lalong nagpatibay sa hinala na pumipili sila ng target ng random. Habang papalapit, nakita niya ang ekspresyon ng mga lalaki. Tingin na nanunuri, mukhang walang empatya, at tindig na hindi nagpapakita ng disiplina. Sa puntong iyon, nagsimulang mapagtanto ni Elena na ang kinakaharap niya ay hindi normal na sitwasyon. Nang halos huminto na siya, isa sa mga lalaki ang humakbang pasulong ng padabog, tila gustong ipakita ang dominasyon simula pa lang. Matigas ang mukha, naningkit ang mata, at malakas ang boses ng sumigaw ng, "Hinto, routine check to." Ang tono ng boses ay hindi tono ng opisyal na tumutupad sa tungkulin, kundi ng taong natutuwa dahil sa wakas ay nakahanap din ng target. Inihinto ni Elena ang kanyang Vespa bago ang linya ng orange cone. Hindi siya bumaba agad ng motor, huminga lang ng malalim para pakalmahin ang sarili. Kahit nakakaramdam ng kakaiba, sinikap pa rin niyang maging mabait para hindi maging problema ang sitwasyon. Tinitigan niya ang lalaking nakauniforme ng maingat. Sa loob ng ilang segundo, nakuha niya ang paraan ng pagtingin ng lalaki sa kanya, hindi bilang motorista na dapat pagsilbihan, kundi bilang biktimang pumasok na sa bitag. Kahit wala pang nangyayari, nagsimulang magbigay ng babala ang kutob niya na dapat siyang maging maingat sa pagharap sa mga taong ito. Lumapit ang lalaki nang hindi pinapanatili ang tamang distansya, nagpapakita ng agresibong kilos na hindi naman kailangan. Baba agad, sundin ang proseso, sigaw ulit nito na nagpapahiwatig na wala siyang pakialam kung totoo man ang prosesong iyon o hindi. Napalunok si Elena, sinusubukang kontrolin ang sarili para hindi madala ng emosyon. "Opo, sir." Maikling sagot niya habang pinapatay ang makina ng motor. Ngunit ang boses niya ay hindi nakapagpabago sa ugali ng mga lalaki. Dalawa sa kanila ang umikot sa Vespa ni Elena na parang maihinahanap pero ang galaw nila ay hindi sumusunod sa tamang paraan ng inspeksyon. Hindi nila inilista ang plaka ng sasakyan, hindi hiningi ang mga papeles at hindi nagpakilala. Alam ni Elena na may mali pero pinilit pa ring maging kalmado. Napansin niya kung paano sila nagkatinginan sa isa't isa na tila ba may parehong plano. Walang ni isa sa kanila ang sumubok magpaliwanag kung bakit may inspection sa ganoong lugar. Ang lahat ng kilos nila ay nagpapatunay na ang checkpoint na ito ay hindi bahagi ng tungkulin sa bayan,
kundi aksyong ginawa nila para sa sariling interes. Nang sa wakas ay bumaba si Elena sa motor, naramdaman niyang lalong bumigat ang mainit na hangin dahilan para lalong maging hindi komportable ang paligid. Tumayo siya sa tabi ng Vespa, hawak ang maliit na bag na mailamang dokumento ng sasakyan. Pasensya na po, sir, ano pong maitutulong ko? Tanong niya. Umaasang ang tanong niya ay magbubukas ng daan para sa makatwirang paliwanag. Ngunit suminghal lang ng magaspang ang lalaki habang nakahalukip-kip. Malalaman mo rin mamaya. Maikling sagot niya, walang ibang ipinapakita kundi kayabangan. Dalawang ibang lalaki ang lumapit mula sa kaliwa at kanan. Tila sinusubukang iparamdam sa kanya na naipit siya. Alam ni Elena na kailangan niyang maging alerto, pero bawal magpanik. Pinanatili niyang tuwid ang tayo ng katawan, hindi nang hahamon, pero hindi rin nagpapakita ng labis na takot. Sa sandaling iyon, may narealize siya na nagpakabog ng husto sa puso niya. Walang ibang tao o sasakyan sa paligid. Tanging siya at ang mga lalaking nakauniporme ang nakatayo sa lugar na masyadong tahimik para ituring na nagkataon lang. At sa ugali nilang lalong mahirap basahin, alam ni Elena na papunta ang sitwasyon sa bagay na maseryoso kaysa sa simpleng routine inspection. Lumitaw si A. Isadante mula sa likod ng hanay na may mabibigat na hakbang at sobrang tiwala sa sarili. Malaki ang katawan, bakat ang kalamnan sa unipormeng suot. At ang paraan ng pagbuka ng dibdib niya ay nagpapakita na gusto niyang dominahin ang sitwasyon simula pa lang. Hindi siya nagpakilala, hindi humingi ng permiso, at hindi nagpakita ng propesyonal na ugali gaya ng opisyal na alagad ng batas. Ang tingin niya ay diretso kay Elena. Hindi bilang mamamayan na dapat tulungan o inspeksyonin ayon sa proseso, kundi bilang taong kaya niyang gipitin. Nakatayo ng kalmado si Elena, hawak ang maliit na bag ng dokumento. Alam niyang wala siyang nilabag na kahit anong batas, kaya sinubukan niyang ingatan ang kilos para manatiling kontrolado ang sitwasyon. Ngunit hindi nagbigay ng puwang si Dante para sa maayos na usapan. Huminto siya mismo sa harap ni Elena at nagsabi sa maikling tono na puno ng kayabangan, papeles mo. Matigas ang tono, pero hindi matigas na propesyonal, kundi matigas na sadyang ginawa para i-pressure ang isip ng taong kaharap. Inabot ni Elena ang mga dokumento ng walang pag-aalinlangan. Ang galaw niya ay maayos at kalmado, nagpapakita na sigurado siyang walang mali na pwedeng ipintas. Kinuha ni Dante ang dokumento gamit ang isang kamay nang hindi tinitignan at binuksan nang may mabagal na galaw na parang umaarte na tila ba may tinitimbang na mabigat na kaso. Ngunit sa paraan ng pagsuri niya, malinaw na hindi talaga siya nagbabasa o nag-iinspeksyon ng laman ng dokumento. Tumingin lang siya saglit at nagtaas ng kilay na may ekspresyong ginawa para lumikha ng tensyon. Maraming problema to, sabi niya habang pinaikot ang dokumento sa kamay. Kusa namang sumagot si Elena, hindi ng emosyon, kundi ng natural na pagkalito. Anong problema po, sir? Kumpleto naman po, sabi niya sa kalmadong boses. Alam niyang may pinaplano. Pero umaasa pa rin siya na hindi pagkakaunawaan lang ang lahat o pananakot na matatapos sa loob ng ilang minuto. Pero ang kalmadong sagot ay lalong nagpalabas ng tunay na ugali ni Dante. Ibinaba niya ang dokumento at tinitigan si Elena nang maihalong pangmamaliit gaya ng taong nakapagdesisyon na sa resulta ng inspeksyon bago pa man magsimula. Ang dalawang lalaki sa likod niya ay nagsimulang lumapit. Nagbibigay ng dituwirang senyales na suportado nila ang bawat kilos ni Dante anuman ang anyo nito. Ang sitwasyon ay nagparealize kay Elena na hindi siya humaharap sa routine inspection o maliit na pagkakamaling administratibo, kundi sa taong sadyang naghahanap ng rason para mangipit o mangikil. Sigurado kang kumpleto? Tanong ni Dante sa tonong mapang-uyam. Kahit wala siyang pinakitang ebidensya na may kulang. Ang tono na iyon ay hindi tanong na humihingi ng linaw, kundi hamon para iparamdam kay Elena na may mali siya. Kahit wala naman talagang ginawang pagkakamali. Sinikap pa rin ni Elena na maging kalmado kahit nagsisimula ng bumigat ang paligid. Itinagilid ni Dante ang ulo, tila ba may tinitimbang. Tinupi niya ang dokumento at tinapik-tapik sa palad sa mabagal na ritmo na sadyang ginawa para lalong maging hindi komportable ang atmosphere. Kumpleto pero maraming problema, sabi niya ulit. Sa pagkakataong ito ay sa tonong malinaw na nagpapakitang gusto niyang painin ang emosyon ni Elena. Pero hindi nagpapain si Elena. Sumagot siya, kung may kulang o mali, pakisabi naman po, sir.
Pwede akong magpaliwanag. Ang sagot na iyon ay nagpatawa kay Dante ng maikling tawa na walang halong saya, puro kayabangan lang. Humakbang siya ng kalahating hakbang pasulong, lumapit ng higit sa normal na distansya, at tinitigan si Elena ng malapitan. Malalaman mo rin, sabi niya bago ilipat ang tingin sa mga tauhan. Sa maliliit na galaw na nangyari, nakita ni Elena na may inaayos si Dante at anuman iyon, ang layunin ay hindi para magpatupad ng checkpoint ayon sa batas. Sa puntong ito, malinaw na ang aksyon ni Dante ay hindi kapangyarihan ng batas, kundi anyo ng pang-aabuso sa kapangyarihan na sadyang ginagawa sa biktimang inaakala niyang hindi kayang lumaban. Lumapit si Dante nang may mabibigat na hakbang, nagpapakita ng ugaling hindi nagbibigay ng puwang para sa negosasyon. Malakas ang boses, mayabang, at inilabas na mailayuning malinaw na i-pressure ang mentalidad ng taong kaharap. Kung gusto mong tumuloy, magbayad ka ng 2,000, sabi niya nang walang preno. Tila ba iyon ang opisyal na patakaran na hindi pwedeng tutulan? Nagulat si Elena hindi lang dahil sa halagang hindi makatarungan, kundi dahil sa paraan ng pagsabi ni Dante. Walang paliwanag, walang dagdag na pagsusuri, at walang indikasyon na talagang may nakita siyang paglabag. Lahat ay parang singil na nakahanda na simula pa lang. Tumingin si Elena kay Dante nang may pagkalito at sinubukang siguraduhin na hindi siya namali ng dinig. Alam niyang kumpleto ang papeles niya at wala siyang traffic violation. Ang sitwasyon ay nagpa-realize sa kanya na ang nangyayari ay hindi standard inspection, kundi pamimilit na tinatakpan ng dahilang checkpoint. Kusa at natural na lumabas ang reaksyon ni Elena. Ano? Wala akong ginawang masama. Bakit kailangang magbayad? Malakas ang boses niya hindi dahil gustong lumaban, kundi dahil talagang hindi niya maintindihan ang basehan ng singil. Sinubukan niyang manatiling nakatayo ng tuwid. Kahit na nagsisimula ng sumibol ang takot sa loob niya. Ngunit si Dante ay talagang hindi nagpapakita ng interes na magpaliwanag o makipag-usap ng maayos. Tumawa lang siya ng mapang-uyam habang nakatingin kay Elena tila ba ang hiling na S2,000 ay bagay na dapat tanggapin ng walang reklamo. Sa paraan ng pagsasalita ni Dante, malinaw na ang pera ay hindi opisyal na multa, kundi pantubos na sadyang hinihingi para samantalahin ang posisyon ng taong nag-iisa sa tahimik na lugar. Ang dalawang tauhan ni Dante na nakatayo sa likod ay nakamasid din sa reaksyon ni Elena tila naghihintay ng senyas para gumawa ng aksyon kapag tumanggi si Elena sa hiling. Bumuntong hininga si Dante ng maikli hindi dahil pagod, kundi para dagdagan ang verbal pressure. Dahil sinabi ko, sagot niya ng walang hiya at walang attempt na bigyang katwiran ang ginagawa. Ang sagot ay hindi nakabase sa batas, hindi bumabanggit ng violation, at hindi nagbibigay ng solusyon maliban sa magbayad. Nagsimulang mapagtanto ni Elena na ang rasyonal na argumento ay hindi obra sa taong tulad ni Dante. Mabilis niyang tinignan ang sitwasyon, sinusubukang humanap ng butas para makawala sa pressure. Ngunit sa pwesto ng mga tauhan ni Dante na nakakalat na sa paligid niya, naintindihan ni Elena na nakulong siya sa sitwasyong sadyang ginawa para mangipit at mangikil. Gayunpaman, nanatili siyang nakatayo ng tuwid, sinusubukang ipakita na hindi siya susuko ng ganoon kadali sa hindi makatarungang hiling. Kahit lalong tumitindi ang sitwasyon, hindi nagpakita ng labis na panik si Elena. Sinubukan niyang magsalita ulit sa mas matigas na tono, umaasang pwede pang gamitan ng lohika. May karapatan akong malaman ang mali ko, sir. Kung walang violation, hindi ako magbabayad. Ngunit umikot lang ang mata ni Dante, halatang hindi interesado sa pagtutol ni Elena. Lumapit siya, ibinaba ang mukha para maging kapantay ni Elena at nagsalita ng mahina pero matalim. Huwag ng madaming rason. 2,000. Ngayon ang paraan ng pagsasabi ni Dante ay nagpapalinaw na hindi ito alok kundi patagong banta. Naggitngit ang bagang ni Elena, pinipigil ang emosyon at takot. Alam niyang simula sa sandaling iyon ang sitwasyon ay hindi na lang basta illegal na checkpoint. Lumala na ito papuntang intimidasyon na pwedeng maging karahasan anumang oras. At alam ni Elena na anumang desisyon ang gawin niya ay may malaking epekto sa susunod na mangyayari. Pinalakas ni Elena ang loob at tinitigan si Dante nang hindi umaatras. Natatakot siya, pero ang instinct niya ay tumatangging sumunod sa gawaing malinaw na walang basehan. Sa matigas na boses at hiningang inaayos para maging matatag, sinabi niya, hindi ako magbabayad. Hindi to tama. Ang pangungusap na iyon ay hindi lang pagtanggi,
kundi anyo ng katapangan ng taong alam na wala siyang kasalanan at ayaw paglaruan ng tiwaling umaabuso sa uniforme. Tinitigan siya ni Dante ng matalim, mukhang naiinis dahil hindi nagpakita ng panik si Elena gaya ng inaasahan niya. Nagsimulang magbago ang sitwasyon dahil ang pagtanggi ay tumama sa ego ni Dante. Bahagyan niyang inusog ang paa, nagpapakita ng senyales ng pagkayamot at lalong nagpatense sa atmosphere. Nanatili si Elena sa tabi ng kanyang puting Vespa, hawak ang maliit na bag habang sinusubukang maging kalmado. Kahit na ang totoong banta ay dahan-dahan nang lumalapit mula sa lahat ng direksyon, nang makita nilang hindi nakuha agad ni Dante ang gusto niya, ang dalawang tauhan ay humakbang pasulong. Tapos isa pang hakbang hanggang sa kumipot ang distansya sa pagitan nila at ni Elena. Hindi sila nagsasalita, pero malinaw ang tingin nila. Handa silang gumawa ng aksyon kapag nagbigay ng senya si Dante. Naramdaman ni Elena ang pressure, pero hindi siya nagpakita ng takot ng hayagan. Alam niyang ang tanging bagay na makakapigil sa sitwasyon para hindi maging karahasan agad ay ang ugali niyang hindi nagpapakita ng panik. Nagsimula siyang palibutan ng mga tauhan ni Dante, lumilikha ng pormasyong kalahating bilog na nag-alis ng espasyo para gumalaw siya. Tanging ang tunog ng hininga nila ang naririnig na mahina pero tense. Inaanalisa ni Elena ang pwesto nila isa-isa, pero walang butas para tumakas. Ngunit kahit lalong bumibigat ang sitwasyon, malinaw na ang desisyon ni Elena. Hindi siya magbabayad ng kahit ano na hindi naman niya kasalanan. Napansin ni Dante ang pagbabago ng dinamika gamit ang matang patuloy na nakapokus kay Elena. Binabaan niya ang tono ng boses hindi para pakalmahin ang sitwasyon, kundi para gumawa ng bantang mas personal at nakakatakot. Gusto mo ba ng dahas? Sabi niya ng mahina, pero napakalinaw na may intonasyon ng galit na pinipigil. Ang pangungusap ay naging senyales na naramdaman ni Dante na ang kanyang otoridad ay nilabag ng pagtanggi ng isang babae na sa tingin niya ay dapat madaling mapasunod. Na-realize ni Elena na wala nang pakialam si Dante sa 2,000, kundi mas tungkol na sa pride niya. Inilapit ni Dante ang katawan ng kaunti, ipinapakita ang malaking katawan na sadyang ipinapakita para manakot. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Elena, kahit mas malakas na ang tibok ng puso niya, kaysa kanina. Tinitigan niya ng diretso sa mata si Dante, sinusubukang ipakita na hindi siya takot. Sa mga sandaling iyon, alam ni Elena na anumang gawin niya ngayon ay hindi na makakapagbago ng desisyon ni Dante na nainsulto na. Pero ang pagsuko ay hindi opsyon. Kung magbabayad siya, kinokonsinte niya ang ginagawa nila at alam niyang hindi sila titigil sa kanya lang. Kung maninindigan siya, kailangan niyang maging handa sa reaksyon na pwedeng mas malala pa. Huminga ng malalim si Elena, inihahanda ang sarili sa worst-case scenario. Samantalang ang 3 tauhan ni Dante ay lalong lumalapit dahilan para magmukha siyang hayop na hinahabol na na-corner na. Tumayo ng tuwid si Dante at itinaas ang baba. Nagpapahiwatig na handa siyang gamitin ang anumang paraan para pasukuin si Elena. Wala nang paligoy-ligoy, wala nang negosasyon. Umabot na sa sukdulan ang tensyon at na-realize ni Elena na ang pagtanggi niya kanina ay ang linyang nagtulak sa sitwasyon mula sa verbal pressure papunta sa pisikal na banta na napakalapit na. Si Dante na kanina pa nagpipigil ng galit ay nawalan na ng pasensya sa wakas. Walang babala, walang bilang ng segundo, tinulak niya ang dibdib ni Elena ng buong lakas. "Edi bumaba ka," malakas niyang sigaw. Napakalakas ng tulak kaya nagkaroon ng oras si Elena para bumalanse. Tumalsik ang katawan niya mula sa Vespa at bumagsak sa mainit na aspalto na may tunog na rinig na rinig. Ang mga pinamili niya ay nagkalat sa gilid ng kalsada. Ngunit walang ni isa sa mga lalaki ang nagbalak tumulong o magpakita ng simpatya. Nagulat hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa katotohanang gumamit agad ng dahas si Dante ng walang dahilan. Naramdaman niya ang init ng aspalto na sumusunog sa balat sa bahagi ng braso na nakalabas nung sinangga niya ang pagbagsak. Sa isang saglit, nakaigsi lang siya ng hininga, sinusubukang intindihin ang kakayari lang. Nang subukan ni Elena na bumangon gamit ang nanginginig na kamay, si Dante na nakatayo sa ibabaw niya ay agad na nagtaas ng paa at sinipa ang tiyan niya nang walang pag-aalinlangan. "Walang hiya ka," sigaw nito. Malakas ang boses at puno ng galit na hindi na makontrol. Ang sipa ay nagpatupi sa katawan ni Elena sa gilid, nagdulot ng sakit na tumutusok hanggang likod. Hinawakan niya ang tiyan, naramdaman ang paninikip na nagpagulo sa hininga.
Ang dalawang tauhan ni Dante ay nanood lang, hindi nag-alok ng tulong, mukhang nag-enjoy pa sa sitwasyon. Humakbang sila ng ilang pulgada palapit, sinisigurong hindi makakagalaw ng malaya si Elena. Sa tingin nila, malinaw na ang karahasang ito ay hindi aksidente o bunga ng panandali ang emosyon. Sanay na silang gawin ito at hindi nila nakikita si Elena bilang mamamayan na kailangang protektahan, kundi isang target na pwedeng paglaruan. Sinubukan ni Elena na iangat ang katawan ng kaunti, pero ang sakit ay nagpabagal sa galaw niya. Sa boses na mahina at nagpipigil ng sakit, sinabi niya, "Sir, tama na po." Ang pangungusap ay hindi emosyonal na pakiusap, kundi simpleng hiling ng taong inatake ng walang dahilan. Pero, ang mga salitang iyon ay lalong nagpainis kay Dante. Lumapit siya tinitigan si Elena ng galit na tingin na mahirap intindihin. Walang awa, walang konsiderasyon. Ang meron lang ay pagnanasang ipakita ang dominasyon. Mabigat ang hininga, naninigas ang panga, at ang postura ay nagpapakita na handa siyang gawin ang sunod na atake. Kung magpapakita si Elena ng pagtatangkang ipagtanggol ang sarili. Alam ni Elena na ang mga salita niya ay hindi nakabawas sa panganib na nagbabanta sa kanya. Sinubukan na lang niyang limitahan ang galaw para hindi lalong maprovoke si Dante. Kahit nasa pinakamahinang posisyon si Elena, tinatrato pa rin siya ni Dante na parang malaking kaaway na dapat pataubin. Nakatayo siya sa ibabaw ni Elena nang may nakakatakot na asta. Samantalang pinasikip ng mga tauhan ang espasyo, bumubuo ng hindi opisyal na bilog na nag-alis kay Elena ng direksyon para tumakas. Ang mainit na hangin ay lalong nagpabigat sa sitwasyon, pero walang puwang para huminga. Humakbang si Dante paabante at paatras, tila naghahanap ng tamang tiempo para umatake ulit. Pinigilan ni Elena ang sarili para manatiling gising at hindi mawalan ng pokus. Alam niyang ang karahasang ito ay simula pa lang at hindi pa nagpapakita ng senyales si Dante na gustong tumigil. Sa puntong ito, malinaw ang posisyon ni Elena. Nasa ilalim siya ng kontrol ng grupo ng mga taong walang pakialam sa batas at pakiramdam ay may ganap na kapangyarihan. Nakahandusay siya sa gitna ng daan, nag-iisa, napalilibutan at humaharap sa bantang lalong tumitindi. Si Dante na kanina pa naglalabas ng dahas ay lumipat sa ibang target. Naglakad siya papunta sa mobile patrol nang may matatag na hakbang, tapos binuksan ang likurang pinto at hinila ang hose ng gasolina nang walang pag-aalinlangan. Mabilis ang galaw. Tila hindi ito ang unang beses na gumawa siya ng ganoon. Si Elena na nakahandusay pa rin sa aspalto ay nakita ang nangyayari at agad na nagpanik. Sinubukan niyang bumangon gamit ang natitirang lakas, pero masyadong mahina ang katawan dahil sa sipa kanina. Bumalik si Dante, dala ang hose na tumutulo ang gasolina. Nang walang sinasabi, sinimulan niyang buhusan ng gasolina ang puting Vespa. Ang masangsang na amoy ay agad na pumuno sa hangin at ang tulo ng gasolina ay umagos sa ibabaw ng motor na mainit pa dahil sa tirik na araw. Nanlaki ang mata ni Elena habang nanonood. Hindi makapaniwala na pinili ni Dante na atakihin ang personal na gamit niya. Hindi lang siya, itinaas ni Elena ang kamay ng mahina bilang pagmamakaawa. "Huwag, iyan lang ang motor ko," sigaw niya. Ang boses na lumabas ay hindi dahil sa drama, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Ang motor na iyon ay hindi lang sasakyan. Iyon ang gamit niya sa trabaho, pamimili at pamumuhay araw-araw. Kung wala ang motor na iyon, paralisado ang aktibidad niya. Ngunit, ang pakiusap ni Elena ay hindi pinansin kahit kaunti. Sa halip, lalong nagmukhang nag-enjoy si Dante. Binuhusan niya ng mas maraming gasolina, hinayaang tumulo ang likido mula sa upuan hanggang sa gulong, sinisigurong ang buong bahagi ng motor ay sapat na basa para mabilis masunog. Bawat galaw ni Dante ay nagpapakita na ang pangunahing layunin niya ay hindi lang manakot, kundi talagang gustong sirain ang bagay na mahalaga kay Elena. Ang dalawang tauhan ay nakatayo, hindi kalayuan, tumatawa ng mahina habang pinagmamasdan si Elena na nagpupumiglas na bumangon. Pagkatapos ay tumigil si Dante sandali at tinignan ang reaksyon ni Elena. Ngumiti siya ng tabingi. Ngiting puno ng kasiyahan dahil nagawang ilagay ang biktima sa gipit na posisyon. "Mabuti, mas masarap sunugin," sabi niya sa tonong relax pero masakit. Ang pangungusap ay malinaw na nagpapakita na wala siyang pakialam kung gaano kalaki ang lugi ni Elena. Para sa kanya, ang aksyon na iyon ay parusa sa lakas ng loob na tumanggi sa hinihinging pera.
Naramdaman ni Elena ang pagdaloy ng dugo dahil sa galit at takot ng sabay. Yumuko siya, sinubukang bumangon ulit pero hindi pa kaya ng katawan. Napapala na lang niya ang kamay sa aspalto, naghahanap ng lakas na wala naman siya. Ang reaksyon ni Dante ay nagpalinaw na ang sitwasyon ay wala na sa kontrol. Walang negosasyon, walang puwang para sa kompromiso. Handa siyang sirain ang motor ng walang konsiderasyon. Habang inihahanda ni Dante ang susunod na hakbang, lalong tumindi ang tensyon. Sinubukan ni Elena na kalagkarin ang katawan para lumapit sa motor. Pero agad na pinigilan ng isa sa mga tauhan ni Dante ang hakbang niya sa pamamagitan ng pagtulak sa balikat para manatili sa lupa. Walang pag-asa para kay Elena na maisalba ang motor. Ang puting Vespa na kanina ay malinis at inaalagaan ngayon ay basang-basa ng gasolina at masangsang ang amoy. Kinagat ni Elena ang labi, pinipigil ang emosyon na mahirap kontrolin. Pakiramdam niya ay wala siyang laban, pero hindi siya tumigil sa pagsubok na humanap ng pagkakataon para pigilan si Dante. Ngunit sa kondisyon ng katawan na mahina, hindi niya maabot ang motor. Nakapagdesisyon na si Dante at ang pagtigil ay hindi kasama sa pagpipilian. Sa motor na basa na ng gasolina at ugali ng mga tiwali na walang awa. Na-realize ni Elena na ang pinsala ay hindi lang sa pisikal, kundi pati sa buhay niya na malapit nang magbago ng tuluyan. Sinubukan ni Elena na tumayo kahit mahina pa ang katawan dahil sa sipa ni Dante kanina. Pinigil niya ang hininga at sinubukang tumukod gamit ang isang tuhod. Pero agad na sumugod ang dalawang tauhan ni Dante nang makita ang maliit na galaw na iyon. Pinilipit nila ang braso niya ng sapilitan dahilan para sumakit ang kasukasuan ng balikat na parang matatanggal. Umuwol si Elena, pero hindi nila niluwagan ang hawak. Isa sa kanila ang naglabas ng magaspang na lubid mula sa bewang at agad dinali ang pulso ni Elena sa mabilis na galaw. Kumaskas ang hibla ng lubid sa balat ni Elena hanggang sa humapdi at nag-iwan ng malalim na pulang guhit. Hindi sila nagtali para pumigil. Nagtali sila para manakit. Sinubukan ni Elena na kumawala, pero talagang talo ang lakas niya kumpara sa dalawang lalaking malalaki ang katawan na sanay na sa ganoong gawain. Sa loob ng ilang segundo, hindi na maigalaw ni Elena ang kamay. Pagkatapos na talagang hindi na makalaban si Elena, sinuntok ng isa sa mga tauhan ni Dante ang tagiliran ni Elena. Sinundan ng isa pang suntok mula sa ibang direksyon. Sinuntok nila siya ng sunod-sunod ng walang ritmo, walang awa. Sinusunod lang ang galit at tulak ni Dante na nakatayong nagmamasid. Gumwang si Elena, natumba tapos hinila pabalik para lang suntukin ulit. Hinihingal siya, nanlalabo ang paningin pero hindi sila tumitigil. Isa sa kanila ay nagsabi pa habang tumatawa, ang tapang mo kanina ha. Ang sumunod na suntok ay tumama sa pisngi ni Elena, dahilan para mapuwersang umikot ang ulo niya. Sinubukan ni Elena na magpigil, pero hindi na kaya ng katawan na sundin ang kanyang isip. Bawat atake ay tila bumubura sa kakayahan ng katawan na manatiling tuwid dahilan para lalo siyang mawalan ng laban sa gitna ng mainit at tahimik na kalsada. Nang nakahandusay na si Elena na nakatali ang kamay at pasa ang mukha, kumuha ang isa sa mga lalaki ng malaking timba na nasa likod ng mobile patrol. Ang laman ay maruming tubig na may halong lupa, maliliit na basura, at amoy na maanghit na tumutusok sa ilong. Walang sabi-sabi, binuhat niya ang timba at ibinuhos diretso sa katawan ni Elena. Bumuhos ang maruming tubig mula ulo hanggang paa, binasa ang damit, dahilan para dumikit ang buhok sa mukha, at nagparamdam sa buong katawan na lalong bumibigat at lumalamig. Tumawa ng malakas ang lalaking nagbuhos ng tubig, tila balibangan ang ginagawa niya. Para lalong bumait, sabi niya habang nilalapag ang basyong timba sa lupa. Naramdaman ni Elena ang pagdaloy ng tubig sa mata, dahilan para lumabo ang paningin. Pero pinilit pa rin niyang manatiling gising. Hindi niya maintindihan kung paano nagagawa ng tao ang lahat ng iyon nang walang kahit kaunting konsensya. Sa paos na boses at nanginginig na katawan, sumigaw si Elena, "Bitawan niyo ako." Wala akong kasalanan, pero ang sigaw niya ay naging katatawanan lang. Ginaya ng isa sa mga lalaki ang tono ng boses niya sa paraang mapang-asar. Habang ang iba ay lumapit para siguraduhing mananatili sa lupa si Elena. Walang ni isa sa kanila ang pumansin sa sinabi ni Elena. Walang may pakialam kung may kasalanan siya o wala. Nakapagdesisyon na sila na si Elena ang tamang target para saktan, ipahiya, at gawing halimbawa sa sinumang maglalakas loob tumanggi sa utos nila.
Sa kalagayang nakatali, basa, at bugbog, na-realize ni Elena ang isang bagay. Wala silang balak itigil ang ginagawa. Gusto nilang durugin ang dignidad niya bago sirain ang iba pang bagay. Nakatayo si Dante sa harap ng puting Vespa ni Elena habang naglalaro ng lighter sa kamay. Kalmado ang galaw ng kamay. Pero malinaw na ninanamnam niya ang bawat segundo. Pagkasigurong basa na ng gasolina ang motor, yumuko siya ng kaunti at nagsindi ng apoy. Narinig ng malinaw ang key-clicky ng lighter sa gitna ng katahimikan ng mainit na kalsada. Lumabas ang maliit na apoy sa dulo. Inangat ni Dante ang mukha at tinitigan si Elena na nakatali sa lupa. Sa tonong patag pero puno ng banta. Sinabi niya, "Tignan mong mabuti, ito ang napapala ng lumalaban sa akin." Walang pahinga para bigyan ng pag-asa si Elena. Hinagis ni Dante ang lighter papunta mismo sa motor na agad sumiklab sa gasolina sa ibabaw ng Vespa. Sa loob ng ilang segundo, mabilis na lumaki ang apoy, gumapang sa buong katawan ng Vespa at binago ang kulay na malinis na puti sa nagliliyab na pula at orange. Tumulo ang natitirang gasolina sa lupa at pinalawak ang apoy. Tumaas ng husto ang temperatura sa paligid ng motor dahilan para yumanig ang hangin sa init. Umatras si Dante ng kaunti hindi dahil takot, kundi para makita ng mas malinaw kung paano matupok ang motor. Ang dalawang tauhan ay nakatayo sa likod niya at nagsimulang tumawa ng malakas. Ang tawa nila ay hindi lang kasiyahan, kundi sumasalamin sa tuwa na makakita ng paghihirap ng iba. Para sa kanila ang apoy na tumutupok sa Vespa ay libangan. Tinatrato nila ito na parang palabas na matagal na nilang gustong mangyari. Napanood ni Elena ang lahat ng iyon mula sa pwesto niyang nakatali sa lupa. Masakit ang katawan, mahina at halos hindi na makagalaw. Kusa na lang tumulo ang luha ng hindi mapigilan. Umiiyak siya hindi lang dahil nasusunog ang motor, kundi dahil sa pakiramdam ng pagkasira na hindi niya malabanan. Ang motor na iyon ang nag-iisang sasakyan na meron siya. Sandigan ng buhay at mahalagang bahagi ng araw-araw. Ang makita itong nasusunog hanggang sa umitim ay parang nagpadurog din sa puso niya. Sinubukan niyang gumalaw, magpumilit bumangon, o kahit gumapang man lang palapit, pero hindi sumasagot ang katawan. Masyadong mahigpit ang tali sa kamay at masyadong mahina ang katawan dahil sa mga suntok na tinanggap kanina. Ang tanging nagawa niya ay titigan ang apoy at umasang matapos agad ang pangyayari. Hindi inalis ni Dante at ng mga tauhan ang tingin sa nagliliyab na apoy. Lalong lumakas ang tawa nila nang magsimulang matunaw ang Vespa at mahulog sa lupa ang ilang maliliit na parte. "Wala na," sabi ng isa sa kanila habang tinatapik ang balikat ng kasama. Naka-cross arms lang si Dante, ninanamnam ang tanawin parang personal na tagumpay. Lumingon siya sandali kay Elena, nakita ang luhang walang tigil sa pag-agos mula sa mukha. Ngunit, sa halip na makonsensya, umiti pa ng tipid si Dante. Tanda na kontento siya sa ginawa niya. Para sa kanila walang pagsisisi. Para kay Elena walang tulong. Kaya niya lang umiyak habang nakahandusay sa lupa na walang laban ang katawan. Samantalang ang kinabukasan niya ay kasamang nasusunog ng Vespa na ngayon ay itim na kalansay na lang na umuusok. Ang katawan ni Elena ay halos namanhid na dahil sa suntok, sipa, at panghihiya na patuloy na tinatanggap. Ngunit habang nakahandusay sa lupa na mailuhang dumadaloy sa mukha, may kakaibang nagsimulang lumabas mula sa loob niya. Isang mainit na vibration ang dahan-dahang gumapang mula sa tiyan papunta sa dibdib hanggang sa umakyat sa buong katawan. Ang pakiramdam ay hindi lang adrenaline o kawalan ng pag-asa, kundi parang malakas na puwersa na sinusubukang bumangon mula sa kailaliman na hindi pa niya naaabot noon. Naging mas mabigat ang paghinga pero regular. Tila ba inihahanda ng katawan ang isang bagay na mas malaki kaysa sa simpleng pagtitiis. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang mata at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang nagbago ang paningin. Parang may kulay pula na lumabas sa gilid ng paningin dahilan para maging iba ang itsura ng lahat. Mas matalim, mas nakapokus. Ang mga daliri ni Elena na kanina ay nanghihina ay nagsimulang tumigas. Naramdaman niya ang lakas na dumadaloy sa mga kalamnan na kanina ay hindi maigalaw. Ang magaspang na lubid na nakapulupot sa pulso ay dumidiin sa balat. Pero ang diin na iyon ay hindi na masakit. Sa halip ay nag-udyok na lumaban. Nanigas ang kalamnan ng braso, lumabas ang mga ugat, at ang lakas na matagal nang nakatago ay nagsimulang magising.
Dahan-dahang iginalaw ni Elena ang mga daliri, ngunit bawat galaw ay mas malakas kaysa sa naramdaman noon. Hindi napansin ng dalawang tauhan ni Dante na nakatayo pa rin ang pagbabagong ito. Akala nila ay wala ng laban si Elena, hindi alam na ang nangyayari sa katawan ni Elena ay hindi karaniwang reaksyon, kundi bagay na higit pa sa kakayahan ng karaniwang tao. Sa kalagayang parang nasa trance, bumulong si Elena ng mahina pero matatag. "Lolo, ito na ba ang oras?" Ang mga salitang iyon ay hindi para marinig ng kahit sino, kundi tanda na alam ni Elena ang nangyayari. Alam niyang ang lakas na nararamdaman ay hindi lumabas basta-basta. Ito ay ipinamana, bagay na matagal nang natutulog sa loob niya at magigising lang kapag ang katawan ay nasa pinakamahinang kondisyon. Ang bulong na iyon ay naging mental trigger, sinisigurong hindi na siya biktimang pasrahin. Tinitigan ni Elena ang lupa sa harap niya, huminga ng malalim at inihanda ang katawan para kumilos. Ang mainit na vibration sa katawan ay matatag na at nakapokus parang enerhiya na naghihintay ng utos para pakawalan. Sa isang iglap na hindi napansin ng mga salarin, ibinuhos ni Elena ang lahat ng lakas na kakagising lang. Sa isang matalim at malakas na galaw, inunat niya ang dalawang braso. Ang magaspang na lubid na kanina pa pumipigil sa katawan ay napunit parang papel na marupok. Naputol ang mga hibla ng lubid, tumalsik sa ere at nahulog sa paligid niya. Walang sakit, walang balakid, tanging purong lakas na inilabas ng walang pag-aalinlangan. Nanlaki ang mata ng dalawang tauhan ni Dante. Hindi makapaniwala na ang babaeng binugbog nila hanggang sa halos mawalan ng malay ay nagawang punitin ang lubid ng ganoon kadali. Dahan-dahang bumangon si Elena, nagbago ang mukha, nagliliyab na pula ang mata, at ang katawan ay naglalabas ng bagong katigasan. Ang pagbangon ay hindi lang pisikal na pagbabago, kundi pati pagbabago ng ugali. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang insidente, nakatayo si Elena bilang taong hindi na naipit, kundi bilang totoong banta sa mga taong kakahamak lang sa kanya. Nakatayo ng tuwid si Elena na may katawang kakakuha lang ng pambihirang lakas. Ang dalawang tauhan ni Dante na pinakamalapit sa kanya ay agad na napaatras. Nagbago ang mukha nila at naging panik nang makita ang lubid na kanina ay nakatali sa kamay ni Elena na ngayon ay nakalatag sa lupa na putol-putol. Isa sa kanila ang napasigaw, "Hala, bakit natanggal?" Ang tono ng boses ay puno ng takot, malayong-malayo sa mayabang nilang ugali kanina. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Paano nagawang bumangon at sirain ang babaeng binugbog nila ng todo ang tali na kahit dalawang matandang lalaki ay hindi kayang putulin gamit ang kamay. Hindi sinagot ni Elena ang takot na reaksyon. Tinitigan lang niya sila ng mapupulang mata. Nagliliyab, malakas ang hininga, at ang katawan ay handang-handa ng gumanti sa brutal na ginawa nila. Nang hindi nagbibigay ng oras para makapaghanda ang sinuman, humakbang pasulong si Elena. Matalim ang tingin, puno ng desisyon. "Kayo naman ngayon," sabi niya sa boses na patag, pero puno ng diin. Ang pangungusap ay hindi hungkag na banta, kundi deklarasyon na bumaliktad na ng tuluyan ang sitwasyon. Bago pa naintindihan ng mga tauhan ni Dante ang mangyayari, gumalaw na si Elena. Ang bilis ay iba kaysa kanina, mabilis, solido, at hindi nagbibigay ng puwang. Ipinan niya ang lakas ng katawan at nagpakawala ng malakas na suntok sa mukha ng isa sa mga tiwali. Narinig ng malinaw ang tama dahilan para tumilapon ang lalaki ng malayo sa likod at gumulong sa aspalto. Agad na umalinggaw ang sigaw, senyales na ang suntok ni Elena ay hindi basta suntok. Hindi nakaiwas ang ibang tauhan nang mabilis na umikot si Elena at nagtaas ng paa sa isang malakas na sipa. Tumama ang sipa sa dibdib ng lalaki at inangat ang katawan sa lupa bago bumagsak ng malakas ilang metro sa likod. Agad na kinapos ng hininga nang humampas ang likod sa kalsada. Hindi tumigil si Elena. Gumalaw siya gaya ng taong sinanay lumaban. Bawat atake ay sapul at puno ng lakas. Ang tatlong tauhan ni Dante na kanina ay nanggulpi sa kanya ay isa-isang bumagsak, gumulong, umingit at wala ng lakas lumaban. Nagbago ng drastiko ang sitwasyon sa loob ng ilang segundo. Sigawan ang naririnig. Hindi na tawa, pang-iinsulto, kundi sakit at takot mula sa mga taong hindi inakalang aatakihin pabalik ng biktima nila. Lumapit si Dante na may mukhang namumula sa galit matapos makitang tumumba ang mga tauhan sa loob ng ilang segundo. Nagmura siya habang tinuturo si Elena. "Walang hiyang babae ka.
Sigaw niya na ang tono ay puno ng galit at hindi matanggap. Mabilis na gumalaw ang malaking katawan papunta kay Elena. Ngunit ang hakbang ay hindi na mukhang kasing lakas o kasing kalmado kanina. Mas pinapagalaw na siya ng emosyon kaysa diskarte. Nakatayo ng matikas si Elena, hindi umatras kahit kaunti. Ang katawan ay naglalabas ng bagong lakas at ang mata ay nagpapakita ng katigasan na wala kanina. Pagkapasok ni Dante sa attacking distance, agad na tumalo ng mataas si Elena. Mabilis at matalim ang galaw, tila ba hindi na nalilimitahan ng sakit ang katawan. Tumama ang sipa-diretso sa mukha ni Dante at narinig ng malinaw ang malakas na lagitik. Ang malaking katawan ni Dante ay humampas sa aspalto, gumulong ng ilang metro bago huminto sa posisyong nagulat. Umuwol si Dante habang hawak ang panga na sobrang sakit. Sinubukan niyang bumangon nang naninigas ang galaw pero pinilit pa ring tumayo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha mula galit naging takot nang tignan si Elena. Ano ka ba? Sigaw niya na ang boses na kanina ay mayabang ay naging garalgal. Hindi niya maintindihan kung paanong ang babaeng itinuring niyang mahinang biktima ay naging kalaban na mas malakas pa sa kanya. Hindi sumagot agad si Elena. Dahan-dahan siyang lumakad pasulong sinisigurong matatag ang bawat hakbang. Nakita iyon ni Dante at agad na sinubukang umatake, nagpakawala ng malakas na suntok mula sa kanan. Ngunit sinalag ni Elena ang suntok ng madali. Organisado ang galaw at puno ng kontrol. Ang suntok ni Dante na dapat sana ay malakas ay tumalbog na parang bumangga sa pader na bakal. Pagkasalag sa suntok, tinitigan ni Elena si Dante ng walang pag-aalinlangan. Ako ang apong tagapagmana ng anting-anting, sabi niya sa patag na tono, pero humampas sa mentalidad ni Dante gaya ng dagdag na suntok. Ang pangungusap ay lalong nagpapanik kay Dante. Umatras siya, pero hindi nagbigay ng puwang si Elena. Sa mabilis na galaw, hinampas niya ang katawan ni Dante ng sunod-sunod na suntok na asintado. Isang suntok sa cheekbone, kasunod ang malakas na suntok sa tiyan tapos siko sa panga. Sinubukan ni Dante na protektahan ang sarili pero sobrang lakas ni Elena. Hindi siya binigyan ng oras para huminga o umayos ng depensa. Dumating ang atake ng walang tigil dahilan para gumuwang at mawala ng balanse ang malaking katawan ni Dante. Sa loob ng ilang segundo, hindi na kayang tumayo ng tuwid ni Dante. Ibinuhos ni Elena ang huling suntok sa gilid ng mukha dahilan para bumagsak ulit sa lupa ang malaking katawan. Sa pagkakataong ito hindi na bumangon si Dante. Duguan ang mukha, hinihingal, at hindi gumagalaw ang katawan bukod sa kaunting panginginig dahil sa sakit na nangingibabaw sa buong katawan. Nakatayo si Elena ng tuwid sa harap niya, sinisigurong talagang tumigil na ang banta. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. Tanging pagtatapos ng lahat ng brutal na ginawa ni Dante sa kanya. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang insidente, hindi na biktima si Elena. Nakatayo siya bilang panig na maihawak ng kontrol, sinisigurong nararamdaman ni Dante ang bawat epekto ng ginawa niya. Ang apoy mula sa Vespa ni Elena ay malaki pa rin, naglalabas ng init na nagpapayanig sa hangin sa paligid. Ngunit sa gitna ng liyab na iyon, nakatayo ng tuwid si Elena nang walang takot. Ang katawan na kanina ay puno ng sugat ay dahan-dahan nang nagpapakita ng senyales ng paggaling na hindi normal. Bumalik sa normal ang hininga, hindi na putol-putol gaya nung pinahihirapan siya. Ang bakas ng bugbog sa mukha ay nagsisimula ng mawala, naglalabas ulit ng katigasan at lakas na inagaw ni Dante at ng mga tauhan. Hindi na mukhang biktima na ipinahiya, kundi taong kakabawi lang ng kontrol sa buhay niya. Ang liwanag ng apoy na tumatalbog sa mukha niya ay nagpapalinaw na nalagpasan na niya ang pinakamababang hangganan at ngayon ay nakatayo sa punto ng pagbangon. Sa paligid niya, ang mga tiwaling pulis na kanina ay napaka-arogante ay nakahandusay na walang lakas sa aspalto. May umuuwan ng mahina, ang iba ay nawalan ng malay. Walang ni isa ang naglakas loob na lumapit. Kaya lang nilang tignan si Elena nang may takot at huling pagsisisi. Tinignan sila ni Elena isa-isa, sinisigurong wala nang maglalakas loob bumangon o sumubok umatake. Matalim ang tingin, mapagmatsyag, pero kontrolado. Binigyan niya sila ng oras para makita ng malinaw ang resulta ng sarili nilang gawa, na ang babaeng minaliit at pinahirapan nila ay nakatayo na ngayon bilang panig na ganap na kumokontrol sa sitwasyon. Wala nang tawanan, wala nang pang-iinsulto. Ang natitira na lang ay mapanganib na katahimikan mula sa taong nahanap na ang lakas niya.
Pagkasigurong wala nang natitirang banta, humakbang si Elena ng kaunti palapit sa kanila. Lumabas ang boses ng kalmado, pero matigas at humampas sa mentalidad ng mas malakas kaysa sa suntok. Akala niyo ba habang buhay pwedeng apihin ang maliliit na tao? Malakas niyang sabi. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa gitna ng bakanting kalsada bilang pahayag na hindi lang para sa mga nakahandusay na tiwali, kundi sa lahat ng anyo ng kawalan ng katarungan na ginawa nila. Walang sumagot, walang nangahas gumanti ng tingin. Bumaon ng malakas ang pangusap sa gitna ng paligid na puno pa rin ang init mula sa nasusunog na motor. Hindi na inulit ni Elena. Hindi na kailangan. Sapat na ang linaw ng mensahe para sa sinumang nakarinig. Ang araw na iyon ay tanda ng bagay na mas malaki pa sa paghihiganti ng isang babae sa gumawa ng karahasan. Ang araw na iyon ay naging turning point para sa maliit na tiranya na hinayaang lumago sa tahimik na kalsadang iyon. Ang pagkatalo ni Dante at ng grupo ay nagpamulat sa marami na ang kapangyarihang walang hangganan ay hindi magtatagal. Dahan-dahan ngunit siguradong maririnig ng bayan ang balita tungkol sa babaeng bumangon mula sa pinakamahinang kondisyon at winasak ang mga nang-aapi gamit ang lakas na hindi kailanman inakala. At simula noon lumabas ang isang katotohanan na hindi na pwedeng baliwalain. Bumangon na ang tagapagmana ng anting-anting. Hindi na lang ito basta biktima. Siya ay babala para sa sinumang maglalakas loob umabuso sa kapangyarihan at simbolo ng katapangan para sa mga taong matagal na nagbubusan ng sarili dahil sa takot. Kinabukasan, nagbago ng drastiko ang kondisyon ng bayan. Ang video ng insidente na ni-record ng mga residente na nagpapakita kina Dante at mga tauhan na nanggugulpi kay Elena, nagsusunog ng puting Vespa at nangingikil ay kumalat sa social media ng napakabilis. Sa loob lang ng ilang oras, lumabas na ang recording sa iba't ibang malalaking platform at pumasok sa mga group chat ng komunidad. Napakatindi ng reaksyon ng publiko. Ang mga residenteng dati ay may malabong alam lang sa issue ng illegal na checkpoint ngayon ay nakakita ng ebidensya na hindi maitatanggi. Umalpas ang galit nila. Hindi lang dahil sa kalupitan na ginawa ni Dante, kundi dahil din inilarawan ng pangyayari ang kawalan ng katarungan na matagal na nilang nararamdaman. Agad na nagtipon ang mga tao sa harap ng istasyon ng pulis, pinuno ang bakuran at bangketa ng kahilingang patawan ng matinding parusa. Uminit ang sitwasyon nang sumigaw ang mga tao ng pagtanggi sa pangingikil at paghingi ng pananagutan sa institusyon. Sa ilalim ng presyo na iyon, walang choice ang kundi bumaba at buksan ang opisyal na internal investigation. Mabilis pero matindi ang proseso ng investigasyon. Ipinatawag sina Dante at mga tauhan sa Special Investigation Room. Nang ipakita ang ebidensya gaya ng video recording, litrato, sugat ni Elena, at salaysay ng mga residente, wala nang lusot si Dante. Sa loob ng kwartong iyon, napaka-tense ng atmosphere. Si Dante na dating mayabang ngayon ay nakayuko na lang, hindi makapagbigay ng depensa. Tinitigan siya ng matalim ng isa sa mga investigador at sinabi sa malamig na tono, "Pinahiya mo ang institusyon." Ang pangungusap ay nagpapatunay na ang ginawa niya ay hindi lang paglabag, kundi matinding dagok sa imahe ng kapulisan. Hindi rin nakaiwas ang mga tauhan ni Dante sa mga ebidensya. Lahat ng partisipasyon nila ay malinaw na na-record sa kamera ng mga residente. Napagpasyahan ng IS na ang aksyon nila ay hindi lang paglabag sa prosedur, kundi seryosong krimen na dapat parusahan ayon sa batas. Isinagawa ang administrative hearing hindi nagtagal at naging mainit. Sa hearing room, nakaupo si Dante na nakaposas ang kamay kasama ang dalawang tauhan na parehong namumutla. Binasa ang bawat paglabag isa-isa. Pangingikil, serious physical injuries, arson, abuse of authority, hanggang attempted murder. Walang ni isang bahagi ng kaso ang pwedeng sanggahin. Ang visual evidence at testimonya ay nagdiin sa posisyon nila. Sa huli binasa ang desisyon. Sibak sa serbisyo si Dante, dishonorable discharge. Hinatulan siya ng 18 taong pagkakulong dahil sa patong-patong na paglabag na ginawa niya. Ang mga tauhan niya ay tumanggap din ng mabigat na parusang 1-0 at 12 taong pagkakulong dahil sa pakikisali sa krimen. Tahimik ang reaksyon sa loob ng hearing room, pero ramdam ang matalim na tensyon sa bawat sulok. Walang awa ang ibinigay dahil talagang lumagpas sa linya ang ginawa nila. Nang matapos ang paglilitis, dinala ang 3 palabas ng kwarto sa side door. Rinig na rinig ang tunog ng posas sa kamay nila sa bawat hakbang.
Sa labas daan-daang residente ang naghihintay. Walang suporta, walang simpatya. Ang meron lang ay ekspresyon ng ginhawa at galit na sa wakas ay nakahanap ng katapusan. Pagkalabas ni Dante, agad na nag-ingay ang mga tao. Sa wakas pumanig din ang hustisya sa maliliit na tao. Sigaw ng isa mula sa gitna at sinalubong ng hiyawan ng pagsang-ayon ng ibang residente. Marami ang nagtaas ng cellphone para idokumento ang sandali kung saan ang tiwaling nananakot sa komunidad ay naglalakad na nakayuko papunta sa police mobile. Para sa mga residente, ang araw na iyon ay hindi lang tagumpay para kay Elena, kundi tagumpay para sa lahat ng nakaranas ng kawalan ng katarungan sa kalsada. Naging patunay iyon na kahit naabuso ang kapangyarihan, sa huli ay mailugar pa rin ang katotohanan at kayang yanigin ng boses ng maliliit na tao ang bayan. Pagkatapos mag-viral ang video at maging laman ng pambansang balita, tumaas ng husto ang pressure sa institusyon ng pulisya. Lahat ng mata ng publiko ay nakatuon sa isang malaking tanong. Paano nangyaring ang ganoong brutal na aksyon ay naganap ng walang nagbabantay? Para sagutin ang pangamba ng publiko, nagpatawag ng biglaang press conference ang station commander sa opisina nila. Ang conference room ay puno ng reporter mula sa iba't ibang media. Nakakabit ang video camera sa bawat sulok at ang spotlight ay lalong nagpatense sa atmosphere. Handa ang mga mamamahayag sa listahan ng mga tanong habang ang station commander ay naglalakad sa podium na may seryosong mukha. Pagkabukas niya ng folder sa harap, agad na tumahimik ang kwarto. Sa mabigat na boses, sinabi niya, sa ngalan ng institusyon, kami ay humihingi ng taos-pusong paumanhin. Ang ginawa ni Dante ay hindi bahagi ng prosedur, hindi bahagi ng kapulisan. Kumilos siya ng mag-isa at naproseso na namin sa pinakamabigat na parusa. Ang pangungusap ay sinabi ng matatag, ngunit puno ng bigat. Tanda na kailangang pasanin ng institusyon ang epekto ng kapabayaan sa pagbabantay. Hindi pinalampas ng mga reporter ang sandaling iyon ng walang tanong. Agad silang nagbato ng matatalim na tanong mula sa kanan at kaliwa ng kwarto. Paano masisiguro na hindi na maulit ang ganito? Tanong ng isang senior reporter. Sinundan ng ibang tanong, may iba pa bang tiwaling sangkot at nakakuha ba ng proteksyon si Elena? Ang mga boses ay nagpatong-patong na naglalarawan ng pag-aalala at galit ng publiko. Natahimik sandali ang station commander, lumunok bago sumagot. Ramdam ang pressure sa kwarto, pero pinanatili niya ang matatag na tono. Bumubuo kami ng bagong internal monitoring team at nagbubukas ng direct complaint line para sa mga residente. Protektado na po ang biktima at kung may iba pang tiwaling sangkot, tinitiyak namin na parurusahan sila ng walang kompromiso. Ang sagot ay hindi lang pangako, kundi commitment na dapat tuparin sa ilalim ng mata ng publiko na hindi basta-basta nakakalimot. Lalong naging intense ang press conference nang subukan ng mga reporter na hukayin pa ang tungkol sa pagbabantay ng institusyon at kung paano ang kasong gaya nito ay nakalusot sa monitoring. Gayunpaman, nanindigan ang station commander. Hindi pagtatakpan ang kasong ito. Diniin niya na ang aksyon ni Dante at ng mga tauhan ay mabigat na paglabag na hindi sumasalamin sa institusyon ng pulisya. Sinabi rin niya na ang proseso ng disiplina at kriminal ay gagawin ng sabay para magbigay ng kasiguraduhan sa batas, para sa biktima at sa publikong nawala ng tiwala. Ilang opisyal ang nakatayo sa likod ng station commander bilang anyo ng suporta ng institusyon, nagbibigay ng impresyon na ang hakbang na ito ay hindi panandali ang tugon, kundi pang matagalang plano para ayusin ang internal system. Nang ipalabas ang press conference sa buong bansa, nagsimulang makaramdam ng kaunting ginhawa ang publiko. Kahit hindi agad gagaling ang sugat ng tiwala, ang opisyal na pahayag ay nagpapakita na may responsibilidad na inaako ng hayagan. Ang pangalan ni Elena ay naging usap-usapan. Hindi lang bilang biktima, kundi bilang simbolo ng katapangan na pumwersa sa pagbabago. Maraming residente na dati ay sumusuko na lang ngayon ay naglalakas loob ng magbahagi ng karanasan tungkol sa iligal na checkpoint sa ibang lugar. Ang epekto ng kasong ito ay lumawak sa iba't ibang maliliit na bayan, nagbukas ng diskusyon tungkol sa pang-aabuso ng mga alagad ng batas at pangangailangan ng mahigpit na pagbabantay. Sa huli ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pag-survive niya sa karahasan, kundi tungkol sa kung paanong ang isang pangyayari ay kayang yanigin ang sistema at puwersahin ang institusyon na magbago.
Ang bayan at maging ang mga tao sa labas ay nagsimulang makita na ang katarungan ay pwedeng ipaglaban at ang boses ng maliliit na tao ay kayang baguhin ang mukha ng batas na matagal na nilang inakalang hindi pwedeng galawin. Yeh!